Sa mga liblib na kalsada ng Barangay San Roque, may isang bahagi ng highway na bihira ng daanan. Walang ilaw, walang kabahayan, at laging may ulap ng hamog tuwing gabi. Ayon sa matatanda, dito raw nagpapakita ang isang babaeng nakaputi. Mahaba ang buhok, maputla ang balat, at wala kang makikitang mukha o mata. Sinasabing sinumpa siya at naghahanap ng kapalit. Isang insidente kamakailan ang muling gumising sa alamat. Sa matagal nang tinabunan ng katahimikan, isang batang babae nawawala sa gubat, at nang matagpuan siya'y hindi na siya ang dating bata. Si Ela'y 7 taong gulang, maliit, kulot ang buhok at may ngiting pawang araw tuwing umaga. Madalas siyang makitang nagtatatakbo sa mga pilapil, may bitbit ng pinising bulaklak o nahuling tutubi. Sa mata ng mga taga-barangay, siya'y parang munting liwanag sa gitna ng payak na pamumuhay ni Mang Lito at Aling Risa. Mga magbubukid na ang araw ay umiikot sa pagtatanim at pag-aani. Isang hapon ng Sabado, habang ang langit ay nagsisimula ng kulay kahel at abo, narinig ang hagik-hikan ng mga bata sa gilid ng gubat. Tumatalbog ang tunog ng kanilang tawanan sa katahimikan ng paligid. Waring walang dapat ikatakot sa lilim ng matatandang puno. Ngunit, habang unti-unting nilalamon ng dilim ang paligid, tila may humahaplos na lamig sa hangin. Hindi karaniwang simoy, kundi isang biglang paglalim ng temperatura na tila yumayakap sa balat at humahagod sa batok. Nasaan si Ella? Tanong ng isa, halos pabulong, habang ang kanilang mga tingin ay nagpapanik. Walang sagot, walang yapak, wala ang batang laging nauuna sa laro. Sumabog ang sigawan, takbuhan, tawanan na nauwi sa iyakan. Ang gubat, na kanina'y parang kanlungan ng kabataan, ngayon naging isang dambuhalang bunganga, tahimik at walang ibinabalik. Nagsindi ng mga lampara ang mga magulang. Sumisigaw si Mang Lito sa ilalim ng mga puno. Palalim ng palalim, kahit may luha na sa mata. Si Aling Risay, hawak ang tsinelas ni Ella, na halos mabaliw sa pag-iyak. Kinabukasan, parang diwa ng pagkakaisa ang bumalot sa buong barangay. May dalang itak, may dalang krus. Pinasok nila ang gubat. Sinuyod ang bawat sulok, ngunit ang mga sigaw ay nahulog sa makapal na halaman. Ang mga yapak ay natabunan ng mga dahong tuyo. 3 araw ang lumipas. Ang barangay ay hindi na muling naging payapa. Sa gabi, ang mga ilaw ng bahay ay hindi na pinapatay. Sa tuwing hahampas ang hangin sa bubong, may mga matang napapatingin sa bintana. Baka nandilas sa bangin. Bulong ng ilan. Hindi. Kinuha yan ng mga nilalang. Sabi ng mas matatanda. Habang dahan-dahang sumusulyap sa gubat, tila may alaalang pilit binubura. Ngunit
muling lumitaw sa dilim. Sa ika-4 na araw ng paghahanap, habang ang mga yapak ay unti-unting naglalaho sa basang putik at ang mga sigaw ay tila kinakain na ng hangin, isang grupo ng kabataan naglakas loob lumusong pa sa pinakamasukal na bahagi ng gubat. Ang nakakita ng kakaiba. Isang bitak sa gilid ng bangin, kasing dilim ng gabing walang buwan. Halos di makita sa unang tingin. Natatabingan ito ng mga gumagapang na ugat ng punong kahoy at nagkukumpulang damo. Parang pinit na inilihim ng kagubatan. Ang hangin doon ay mabigat, mabaho, amoy bulok na dahon at basang lupa. Isa sa kanila ang sumilip. May tao. Usal ng isang nanginginig ang tinig. Sa loob ng yungib, ang liwanag ng flashlight ay pilit sumisingit sa dilim. Sumasayad sa makinis na bato, gumuguhit sa mga pader na parang may mga gasgas at ukit na hindi nila maipaliwanag. At sa pinakaloob, nakaupo si Ella. Maayos ang ayos ng kanyang katawan. Parang may umayos sa kanya. Nakasuot pa rin ng parehong damit noong araw na nawala siya. Walang bahid ng putik, walang punit, parang hindi nadampian ng kahit anong pilas sa katawan. Ang kanyang mukha nakangiti, isang ngiting wala siya, nakapirmi, parang idinikit. Ang mga mata, puti, buo, walang balintataw, walang kinikilala. Ang katahimikan ng yungib ay napuno ng mumunting hikbi ng isa sa mga kabataan. Walang humiyaw, walang kumilos. Para silang naipit sa pagitan ng bangungot at pagkabighani. Nakaupo siya roon na parang nilulok ng isang kamay na hindi sa mundong ito. Wala siyang galos, wala ring gutom. Pero ang pinaka nakakakilabot, tila'y siya'y kontento. Nang dalhin siya ng kanyang mga magulang sa ospital, hindi siya tumutol. Hindi rin siya tumugon. Wala siyang luha, wala rin tinig. Tanging titig lang, malayo, walang saysay, at tuwid na tuwid sa kisame kahit gabi na. Dumaan ang mga araw. Walang pagbabago. Hindi siya kumain kung hindi pinipilit. Hindi umiimik kahit tinatawag sa pangalang matagal na niyang kilala. Hanggang isang gabi, habang pilit pinapatulog ni Aling Risa ang anak sa ilalim ng ilaw ng kandila, may kumatok. Isang matandang lalaki, balot sa itim, may dalang-dalang kahoy na baston na may nakaukit ng mga simbolo ng sinaunang panahon. Si Mang Isko, albularyo mula sa kabilang baryo. Halos limot na ng mga kabataan, ngunit di pa rin binubura ng matatanda sa kanilang alaala. Tahimik siyang pumasok, sinipat si Ella, tumigil sa paanan ng bata, at sa manamig na tinig, sinabi niya, Mukha lang ni Ella ang nasa harap ninyo. Pero ang kaluluwa may iba ng may-ari.
Tahimik si Mang Isko habang pinagmamasdan si Ella. Hindi siya lumapit agad. Tila may hangin na humaharang sa kanya. Isang hindi nakikitang pader na malamig at mabigat. Umupo siya sa dulo ng bangin. Inilapag ang kanyang baston at mula sa kanyang sisidlan ay inilabas ang isang maliit na sisidlang may langis, dahon ng sambong at isang piraso ng balat ng ahas na tuyo na nangingitim. Mang Isko, mahina, garalgal ang boses. Hindi na ito ang batang tinalakhan ninyo. May torerong sumanin. Isang nilalang na nagkukubli sa inosente. Isang espiritong hindi matahimik. At ngayon, ginagawang sisiglan ang katawan ng inyong anak. Napahagulgol si Aling Risa. Yumuko si Mang Lito. Hawak ang kamay ni Ella. Pilit hinahanap sa malamig nitong palad ang dating init ng kanyang anak. Ngunit, tila yelo ang balat ng bata. Walang pulso, walang galaw. Tanging mata ang gumagalaw. Kumikislap sa liwanag ng kandila, pero hindi tumitingin. Biglang umihip ang hangin. Isang malamig na simoy ang dumaan sa loob ng bahay kahit sarado ang bintana. Napailaw ang apoy ng kandila. Umiikot, saka biglang namatay. Sandaling katahimikan. Tapos, nagngit-ngit ang bubong. Parang may lumalakad sa ibabaw. 1, 2, 3 yapak. Ayokong takutin tayo. Pero ang susunod na gabi, babalik ito. Hahanapin niya ang katawan. Si Mang Isko, may hinugot mula sa kanyang sisidlan ang isang lumang papel, parang balat ng puno. May sulat ng sinaunang baybayin at may mansa ng dugo. Noon, bago pa ang kalsada, may babaeng itinulak sa bangin, niloko, pinagkanulo, doon sa mismong gilid ng highway. Doon siya namatay, sa gabi ng bagyo. At mula noon, sa bawat saling namin, may batang laging nawawala. Laging babae, laging may puting mata. Mga kaibigan, maaari ba kayong mag-iwan ng comment tungkol sa ating kwento? Sa ngayon ay puputulin ko muna ang ating pagkukwento. Medyo mahaba na. Ayoko kasi na mainip kayo. Itutuloy ko na lang ang kwento sa susunod. Sa mga bago pa lang sa ating channel, maaari bang pa-subscribe, like, share, and comment. Maraming salamat sa inyong pagsuporta. Ang kwentong Kababalaghan.